Magandang hapon po sa ating lahat, and for today's video again ay aking sasabihin sa inyo yung ating sickness benefit na na-approve na naman, na tayo lang yung nag-process. Nung una nga pala ako yung nag-process pala, tapos nung pangalawa kasi halos sunod-sunod yung aking pag-file. So anyway, ganito yung suot ko kasi sobrang init talaga dito sa Hong Kong. Oh my god. Ay, ano siguro ngayon, nasa 36 yung weather, or 30, basta ang init, grabe, sobra. Tapos ko lang naligo, tapos ang init talaga. Electric fan lang yung gamit ko. So yun, sa baba may aircon sila doon, pero syempre dito sa mga katulong, sa kwarto ng katulong, wala tayong ganun, wala tayong aircon. So ayan, sasabihin ko lang sa inyo kung paano mag-file, or ipakita ko lang sa inyo na na-approve na yung aking sickness benefit application. Ang nilagay pala nung una kasi 8 days lang yung aking pagka-confine nung na-hospital ako. Actually, hindi ako na-confine as in fully 8 days doon sa hospital. So last time, August 5 hanggang August 12 yung aking pagka-hospital. Tapos ang sick leave ko is up to 13. Then yung pangalawa, yung medical certificate ko, nandito lahat kasi nga final ko rin sa OWA kasi pwede akong mag-claim din doon, or pwede ako mag-file ng medical assistance doon. File nga po pala ako doon, kailangan ko lang ng medical certificate para, kasi by ano daw yan, by category. Ang kailangan ng nilang mga requirements doon, medical certificate, tapos discharge slip, passport, and Hong Kong ID copy. Tapos meron sila ibibigay na application form, tsaka authorization letter para ibigay sa pamilya na siya ang mag-claim ng cheque doon. Tapos ang medical certificate ko last time, eto, binigyan ako ng sick leave. Yan, dala-dala ko pati yung discharge slip. So ang final ko, etong bagong final ko na naaprubahan, magmula March 22 hanggang 26 ako na nasa hospital. Tapos ang sick leave ko March 22 hanggang April 3. So bale 12 days yun na ifa-file ko sa SSS. Sa benefits natin, kasi kailangan naman nating ano yun, kasi kung member ka ng SSS, kung active member ka, pwede mo siyang i-file doon. Pwede kang mag-file doon, bibigyan ka nila ng benefits, kung ano yung mga kailangan mo, kung ano yung mga nararapat para sa iyo as a member of SSS. So all you need to do is you have to file all your documents. Kailangan ka lang mag-update, or kailangan updated ka sa mga payments mo. Tapos kailangan mo lang na mag-file ng disbursement account. Kailangan may nandun ka, i-file mo yung GCash mo or yung bank account mo. Kailangan mo ng ID, i-attach mo doon, i-upload mo doon yung passport mo, tapos mag-selfie ka na hawak mo yung dalawang passport mo or yung resibo. Kung for example, mag-file ka ng GCash, kailangan yung screenshot ng GCash mo nandito sa kabila, tapos yung screenshot nung yung hawak-hawak mo yung ID, kung anong ID ka meron, or yung mga valid IDs, ganyan mo lang, then mag-selfie. Yun lang yung kailangan. Ang una, yung screenshot ng GCash mo. Pangalawa, valid ID. Pangatlo, selfie mo, nahawak mo yung dalawang in-upload mo nung una, yung GCash mo, tapos yung ID. Tapos, meron din kung bank account naman ang ibibigay mo, kung ifa-file mo. So, resibo na nagpadala ka doon sa bank account mo, na nandoon yung bank account number, ganyan. Tapos yung ID mo din. Then pangatlo is yung selfie. Tapos antayin mo na lang na ma-approve yun. After that, pag ma-approve na yun, pwede ka nang mag-file nung sickness benefit application mo. Ang kailangan lang ni-upload doon, medical certificate, tsaka discharge slip. Yun yung kailangan lang na i-upload doon. Tapos ma-process na yun hanggang i-evaluate ng sa medical assistance nila, or sa mga medical ano nila doon sa department, medical department, parang ganun, i-evaluate nila yon. Kung maaprubahan ka na, kung okay na lahat ng requirements na sinend mo sa kanila, aprubahan na yon. Then wait mo na lang na ipapasok nila yung pera doon sa account mo. Sa akin kasi is naaprubahan nila. Yan, natuwa naman ako kasi hindi naman sa ikinatuwa ko yung sakit ko, natuwa ako dahil naaprubahan na siya. Kasi nung ako yung nag-file, hindi talaga siya na-approve kasi nga parang pangalawa, tas sunod-sunod halos. Tas nung final ko lang siya last nag-email sila sa akin last May 11, pumunta ako dito sa Hong Kong SSS, sana ba yun? I-check ko. Ito. Nung final ko nung
May 11, 2025, pumunta ako dito sa SSS Hong Kong sa Admiralty. Tapos na-approve nila nung May 22, nung isang araw. 23 ba ngayon? Basta 22. May 22, tapos binigyan nila ako ng 7,200. So dito, i-open lang natin dito. So ayan, nandito ako. Ito yung email nila sa SBA. Ayan. Dear Mr. or Miss Dumantay, we are pleased to inform that your sickness benefit application has been approved by SSS. Please take note of the transaction details below. Date submitted, May 11, 2025. Tapos date approved, May 22, 2025. Tapos amount of sickness benefit, 7,200. So open natin, try natin open natin yung ating SSS login. Ayan, tingnan natin yung portal natin kung makikita ba doon. Tsaka nandoon naman kasi yung ano natin. Ayan, kailangan mo lang i-login yun. Mag-login ka lang, sundan nyo lang ako kung paano nyo i-login yung inyong mga account. Ulitin natin. Open mo lang sa browser nyo, sa Chrome, sa Google, mga ganyan. Tapos open nyo lang, search nyo lang SSS port login or sa SSS login. Tapos pumunta kayo dito sa My SSS portal. So click nyo yan. Mapunta kayo dito sa may screen na ganito. Then i-open nyo lang. Mayroon na kasi nakalogin dyan eh. So i-login nyo lang yung username nyo tsaka password. Then sign in. Ayan. Tapos pindutin nyo lang itong one time pin through SMS. Tapos may mag-send sa inyo ng PIN, your OTP, tapos ilagay nyo lang dito. So, antayin nyo lang, then i-enter nyo na doon para ma-open nyo yung inyong mismong account. Ayan, antayin na lang natin. Eto. So, ayan. Makikita natin dito yung aking. Click nyo lang tong agree. Ayan kasi parang privacy notice nila yan. I agree. Then, ayan yung contribution ko na umabot na ng 117,382. Yun na yung total na pera ko na ihulog sa SSS as of May 2025. So, ayan. Tingnan lang natin dito sa baba. Ayan, meron akong na-generate dyan na kailangan kong bayaran ng May up to June. Yung monthly ko. So, 6,300 kasi nga ang monthly ko is 3,150. So, ayan. Punta lang tayo dito sa baba. Sickness benefits. Ayan. Tapos, makita natin dito, important reminders. Ayan, basahin nyo lang na ganyan. Tapos, scroll down nyo lang. So, ayan. Kung mag-file kayo ulit ng application, ito lang ang gagawin ninyo. Ayan, start of sickness, tapos date of discharge, confinement location, kung nasa hospital ba kayo or sa bahay lang. Then, number of days claim, tapos license of the attending physician. Tapos, or kung sa abroad kayo, ayan, click nyo lang yung physician is from abroad. Tapos, is this work related? Pag sasabihin na kung work related, kung paano nangyari yung sakit mo, ganyan, i-click nyo lang yan. Tapos, nandito yung disbursement account nyo, either GCash or Philippine National Bank. Sa akin kasi, mayroon akong in-apply na GCash tsaka PNB. So, ang in-apply nung pangalawa sa akin na naaprubahan, yun yung PNB. Kasi nung una, GCash yung in-apply ko. Pero ngayon, binago nung sa, mismo sa SSS, pinasok nila sa PNB. So, ayan, approve na. Ito yung approve nung una. Itong April 8, ito, makikita nyo dyan, April 8, 2025, pakita ko sa inyo. Ayan, approve for payment on April 24. So, binayaran nila ako nung April 24. Tapos, yun yung filing date ko, April 8. Tapos, April 8 ko final. Then, applied confinement. Ito yon August 5 hanggang August 12. So, 8 days yung kailangan kong i-apply yung application ko. 8 days yung i-claim ko. Then, hospital. Tapos, nakalagay. So, ang nakalagay dito kasi last year pa ito. Yun yung August 2024 ko pa. So, nakalagay dito. Parang na-adjust yung amount nung nung binigay nila sa akin. Maliit lang. Tapos, ang reason nila, amount of benefit was reduced due to contributions paid within or after the semester of
contingency. Ayan, yun yung sabi nila doon. Para kaya ni-reduce nila yung binigay nila sa akin na allowance. Then next, open natin ito nung May 11 ko. Nung May 11, open lang natin. So ayan, approve of payment. Ayan, nung May 22. Tapos final ko siya nung May 11. So ang bilis lang, 'di ba? May 11 tapos May 22 na approve na kaagad. Then applied confinement. Ayan, yung in-applied kong confinement ko from March 22 hanggang April 2. Ayan, 12 days. Tapos claim indicator, initial, place of confinement, hospital. Tapos approved number of days, 12 days. So napasa nila doon, ipapasa pa lang nila kasi parang processing pa lang. Then Philippine National Bank sa bangko ko. Then ang monthly salary credit ko from magsimula nung nagbayad ako 120,000 daw siya. Tapos ang daily sickness allowance na binigay nila sa akin, itong pangalawang file ko ay 600 pesos. Yun yung binigay nila sa akin na daily sickness allowance na binigay nila sa akin. So 12 days kaya 7,200 yung ibibigay nila sa akin. Kasi nga 12 days ako na confine, tapos 600 per day allowance. Yung amount of sickness benefit is 7,200. So claim status approved for payment by Makati Processing Center on May 22. So na-process na nila. Ang inantay na lang natin na mapasok sa ating PNB. Pero approve na siya. So ganun lang kabilis. Kung active kayo sa inyong SSS, pwede nyo siyang i-file. Kung in case magkasakit kayo, hindi naman natin sa hinihiling. Hindi natin hinihiling yan na magkasakit. Walang hihiling yan kahit na sino. Pero hindi natin maiwasan dahil hindi tayo robot. So kailangan lang natin siyang i-file once active ka para makuha natin yung benefits natin. Parang ibabayad nila sa atin. Sa akin, ang monthly ko ngayon ay 3,150 per month. Tapos ang binigay nila sa akin 600 per day. Tapos kung ilang araw ka ma-confine, yun yung i-multiply. Then ang ibibigay nila sa akin is 7,200. So yun lang, wag yung kung kunwari magkasakit man kayo, pwede kayong mag-claim ng benefit ninyo sa SSS. Tapos basta meron lang kayong medical certificate, meron kayong discharge slip, yan. Tapos i-apply nyo kahit na kayo na mismo ang mag-file sa mismong account ninyo, pwede. Kasi nga walang problema yun, pwede kayong mismong mag-file nyan. Tapos i-ano nyo lang, pwede kayong mag-file mismo, tapos sundin nyo lang kung anong hinihingi nung mismong site, kung anong kailangan doon. Basta ang kailangan lang doon, once gusto nyo sa GCash ipapasok, kailangan nyo lang i-screenshot yung GCash nyo, tapos i-upload nyo doon by PDF. Kailangan i-PDF nyo or sa JPG, parang ganon. Or mga naka-PDF, pwede rin siya. Tapos yung selfie ninyo, na hawak-hawak nyo yung dalawang dokumento. Kailangan yung GCash nyo, tapos yung ID na hawak-hawak nyo, nakikita yung mukha nyo. Tapos kung bank account naman, yung resibo na nagpadala kayo sa bangko nyo, tapos yung ID, tapos selfie, ganon din. Tapos antayin nyo na lang na ma-approve, then okay na siya. So yun lang. Pang ilan ko ng claim ito kasi lagi nga po ako nagkakasakit. So next month ooperahan naman ako. 1 buwan daw yung sick leave ko kasi nga operahan po ako, tatanggalan daw po ako ng 2 tube. So yun na lang yung mag-file ako after nyan sa OWA naman, kasi nga po active naman ako ng OWA. Sinabi naman nila doon, once na ma-file or once na maoperahan daw ako, after pagkaya ko na, pwede ko daw i-file doon. Dalhin lang daw yung medical certificate, mga ganon, dalhin doon, tapos magbibigay sila ng medical assistance. Dati din nakakuha na ako niyan nung umuwi ako last 2019, umuwi din ako doon. 2019 December umuwi ako, tapos nag-file ako ng 2020 na January, ganyan. So nag-file ako doon, nakakuha ako ng 5,000 medical assistance. Tapos nakakuha na rin ako ng balik Pinas, balik hanap buhay doon na 20,000. Kasi nga po nung pandemic,
Tapos yung umuwi ako dahil nag-alaga po ako ng nanay ko. Tapos nag-file ako doon kasi nga nagkakasakit ako dito, so break contract ako doon. Nag-file muna ako dito bago ako umuwi. So binigyan nila ako ng referral, tapos pumunta ako ng OWA branch ng Pilipinas, doon ko final. So binigyan nila ako ng 20,000. Pero hindi naman yun agad-agad pagpunta mo doon ibibigay kaagad. Kailangan nyo pa ding umattend ng seminar, mga ganon. Tapos balik Pinas, balik hanap buhay yun. Kailangan ilagay nyo doon kung ano yung plano nyo, kung anong negosyo ang gusto nyong umpisahan o ipatayo, kasi bigyan nga nila kayo ng 20,000 pangpuhunan ninyo yon. Sa akin naman tindahan yon, tapos dumaan ang pandemic, hindi nakasurvive, so wala, bumalik tayo ng Hong Kong ulit. So ngayon, ang sabi naman ng OWA, pwede daw akong mag-file for the medical assistance, kasi as long as, sabi ko nga nakakuha na ako before nung 2019, sabi niya okay lang, walang problema yan, as long as you are active as a member of OWA, pwede kang mag-file, pwede nating ano yan, i-file natin, may ibibigay daw sila by category yan. So mas malaki daw ang ibibigay nila pag opera, ganyan by category kasi yan, magbibigay sila ng either 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, ang pinakamalaki daw niyan ay 30,000. So hindi ko nga lang alam kung saan ang ano nila sa akin doon, kasi nga operahan nga po ako next month sa June 13 opera ko na, then June 12 kailangan ko nang magpa-confine kasi kailangan magpa-admit na ako doon a day before the schedule of my operation. Kasi nga, i-ready muna nila yung katawan ko. Kailangan muna nilang linisin yung katawan ko, or yun, padudumihin daw muna nila ako. Kailangan nilang gawin yung bago ako isalang sa operating room. So, medyo nakakatakot, pero okay na rin yun. Kasi nga, matagal ko na talagang iniinda tong lagi kong pag-infection. Pero nga, wala tayong magagawa. Alam mo ba, mahal kita. Wala tayong magagawa dahil operahan na ako. Yan, ganun nga. So, yun. Nagpasalamat na rin ako, no? Dumating kasi nga actually yung schedule ko dapat is next year pa, 2026. Buti na lang, medyo napaaga kasi pabalik-balik talaga siya. So, sabi nung doktor, bakit hindi ka na lang magpa-opera? Sabi ko, sige, magpa-opera na ako, ganyan. So, hinanapan nila, in-reschedule nila yung nung schedule ko at mas pinaaga pa nila. Dapat nung April 7, dapat sana. Pero, may infection pa yung katawan ko, nag-antibiotic pa ako nung time na yun, kaya minove nila yung schedule ko, ginawa nilang June 13, Friday pa naman yan. Hoy, sabi ko ano ba yan, Friday pa siya, tapos June 13 pa ang petsa. Sabi ko hala, nakakatawa naman. Sabi ko gano'n, ano ba yan, swerte ba yan or what, na ganun talaga natugma yung petsa. So, sana maging successful, hopefully. Sana okay lahat, okay yung result, ganyan. Tatanggalin nila actually yung tube ko, bubuksan nila yung tiyan ko. Lagpas pa daw sa pusod hanggang dito sa taas. Kasi meron akong opera before, dito naman sa baba ng pusod yon, hanggang dito sa may yung parang nasisaryan. Pero sa akin, ang gagawin daw nila is lagpas daw ng pusod. Hindi ko lang alam kung gaano kahaba. So, wala akong idea. Tingnan na lang natin kung ano yung mangyayari. So, hopefully maging okay lahat. So, yun lang muna guys for today. At maraming salamat sa mga nakasubaybay pa din sa akin. And thank you so much pa din sa mga subscribers ko na laging nanonood sa akin. Don't forget to like and subscribe this channel para masubaybayan nyo ako sa mga next videos na i-upload ko. At para masubaybayan niyo yung sitwasyon ko. Ayan, thank you so much. Please share this video kung nakatulong man ito para sa mga kamag-anak ninyo, para may mga idea sila, para naman makatulong ako kahit papano, tanong nyo lang kung paano yung application, kung paano gagawin, kung paano yung mga steps na gagawin, at igagay ko kayo, tuturuan ko kayo kung paano. At yun lang muna ngayon kasi sobrang init na talaga dito sa kwarto, grabe. Hindi ko lang alam, summer na talaga dito. So, yun lang muna guys. And thank you so much. Bye!